Nabanggit po ninyo, magkakaroon kayo ng pagsala. So, kailan po ito mangyayari? Hanggang kailan po kailan kayo mag-publish nito pong mga pasok ho para ho sa mga balota, meaning qualified? And then, hanggang kailan po yung protesta sa sino man pong kandidato? Sir Ted, una muna doon sa protesta ay yung pagpa-file ng petisyon laban sa isang kandidato dahil siya ay walang edad, hindi tamang edad. Number 2, hindi Filipino citizen. Number 3, hindi siya registered voter. Number 4, hindi residente ng lugar na yan. At number 5, hindi siya able to read and write o hindi marunong bumasa at sumulat. Sabi po ng ating umiira na patakaran at batas, una dapat ay isang registered voter ang magpa-file niyan. Ang COMELEC ay walang kapangyarihan magmoto proprio o kami mismo ang magpa-file ng kaso laban sa kanila. And therefore, meron po lang silang 5 araw hanggang 25 araw pagkatapos ng filing ng certificates of candidacy upang makapaghain sa COMELEC main office mismo ng petition to deny due course and or cancel candidacy. Yun naman po tinatawag na petition for disqualification base sa mga violasyon ng ating Omnibus Election Code, katulad halimbawa later on ng mga vote buying, katulad halimbawa ng mga at iba pang grounds sa Section 68 ng Omnibus Election Code. Yan po ay pwedeng ma-file hanggang tanghali ng araw ng eleksyon. Magkaiba po kasi, Sir Ted, yung cancellation ng candidacy or deny due course at disqualification. Doon sa nauna, pagka po na-disqualify o na-cancel o pag na-cancel o na-deny due course, bawal magkaroon ng palitan. Hindi pwede mapalitan yung na-deny due course or cancel ng candidacy as if hindi siya naging kandidato. Kapag disqualification po, pwede po kasi siyang mapalitan. Ngayon po, sa part ng COMELEC, bigyan nyo lang po kami hanggang November 30. Lahat ng issue ng nuisance ay amin pong i-resolve kahit yung kami mismo, motu proprio, o yung ipa-file ng mga kababayan natin. Dapat po, Sir Ted, meron kaming final list of voters by December 13, 13, dahil plano po namin mag-imprenta ng balota sa katapusan ng buwan o katapusan ng linggo ng buwan ng Disyembre. Final list of candidates, you're saying that, hindi voters. Opo, list of candidates po, Sir Ted. Yung list of voters po, para lang po maliwanag sa mga kababayan natin, yung lahat na nagparehistro mula July 16 up to September 30, kasi katatapos lang po ng ating registration hanggang September 30, meron pong hearing ang Election Registration Board ng lahat ng bayan at syudad sa buong Pilipinas sa October 14. Ibig sabihin, yung mga nag-apply na yan, hindi pa po guaranteed na kayo kaagad ay botante. Baka may mag-oppose sa inyo, may mag-question. Kaya pakiantabayanan, baka may notice kayo na kayo pinapupunta sa opisina ng COMELEC dahil may nag-question. October 14 po ang hearing ninyo, and therefore, dapat po by second week ng November, final na rin yung aming listahan ng mga botante, maliban na lang kung may mga kaso sa korte na nakapending. Sige po. So, tsaka na natin pag-usapan yung mga protesta sa panahon po ng halalan, sa issue po ng mga vote buying, etc. Balikan lang po natin yung pong pagprotesta doon sa kandidatura po ng mga naghain ng kanila pong COC o maging ng CONAN tinatawag. Kaninyo, October 8 ang deadline, ang last day ng filing ng COC. Ilang araw ang inyong ibinibigay sa sinumang pong individual, botante o grupo na meron pong question doon po sa kwalifikasyon ng kandidato? Kapag po ang pinag-uusapan yung mga binanggit kong age, citizenship, residency, registration bilang botante, at literacy, yung able to read and write, ang nakalagay po within 5 days but not more than 25 days from the date of the filing of the candidacy. Take note po, not from the last day of the filing of the candidacy, pero from the date of the filing of the candidacy. Kaya po kung sa inyong palagay do sa buong Pilipinas, meron pong ganyang klaseng issue, kung nag-file po nung Biyernes, dapat Miyerkules po more or less ang deadline ng filing ng petition to deny due course and or cancel candidacy, although pwede naman but not more than 25 days mula po do sa pagkaka-file ng mismong candidacy. So more or less po, may sufficient time pa para makapag-file po sila ng mga petition. Note, ang dapat pong i-file is not petition to disqualify. Ang tamang terminology po ay petition to deny due course and or cancel candidacy dahil sila nagsinungaling, misrepresentation doon sa mismong certificate of candidacy. Hindi po certain kawalan ng eligibility o kawalan ng kwalifikasyon. Hindi po yun ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan po ay nagsinungaling, sinabi niya Filipino citizen siya, yun naman pala hindi. Sinabi niya siya ay tamang edad, yun pala hindi. Sinabi niya residente siya ng lugar na to, yun pala hindi. O kaya registered voter siya, yun pala hindi. So dapat po petition to deny due course or cancel candidacy. Opo, doon sa occupation, pwede ba doon ka magsinungaling? Di ba meron kayo doon sa inyo pong COC form, meron doon occupation?
Yes, Sir Ted. Sabi po nung sa isang kaso ng Korte Suprema, Salcedo II versus Comelec and Salcedo, dapat po to constitute yung tinatawag na cancellation of candidacy or denial of due course of candidacy. Ibig sabihin, ibabaliwala yung kandidatura. Dapat daw po merong tinatawag na material misrepresentation. Ano daw po yung material misrepresentation? Dapat daw po yung sinasabi kong mga qualifications to the office kanina. Ngayon po, pagka yun po ang kaso, ibig sabihin, yung pwede rin siyang maharap ng kasong kriminal na perjury, misrepresentation at cancellation ng candidacy. Yung pong ibang items po sa certificates of candidacy, Sir Ted, katulad ng sex, katulad ng profession o katulad po ng occupation o may asawa ba o wala, yan po ay yan po ay hindi material sa certificate of candidacy, pero pwedeng malagay sa kasong kriminal din yung nag-file sapagkat yan po ay perjury and at the same time misrepresentation, hindi man siya material misrepresentation para matanggal bilang kandidato. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.